yung mag-party, pero ngayon, iba po ang sitwasyon niya. Noon, kahit nasa kwarto lang siya, pero pag bumaba siya, nandyan yung mga apo niya, nandyan yung anak niya, tapos nagpapakain po siya sa mga iba't ibang mga cancer patients, sa mga scavengers. Ako minutusan niya ng mga nakaraang taon na magpakain. Pero ngayon po, mag-isa lang po siya. Sa kwarto niya, nakakalungkot po. Mahirap. Sa edad niya na 81 years old, na ganun po ang kanyang kinakatayuan, ay masakit po sa ating lahat, no? Na ganun po ang kanyang sitwasyon. Pero huwag po kayo mawala ng pag-asa. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Patuloy po tayo magdasal, paglaban natin, ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan, ipagdasal natin ang kanyang maayos na kalusugan para makauwi siya dito ng maayos, at ipagdasal po natin ang kanyang kayaan. Please pray po na and bring FPRRD home po. At alam niyo, simpleng buhay lang yun si Tatay Digong. Gusto lang niya nasa Davao, makapagserbisyo, makauwi na po sa ating bayan. Huwag po tayong tumigil, mga kababayan ko, na ipaglaban po ang ating mahal na Tatay Digong na nagserbisyo po sa atin. Minahal tayo. Nagserbisyo po siya ng 6 na taon sa buong Pilipinas. Nagserbisyo po siya sa Davao, 1988 hanggang 2016. Minahal na tayo. Minahal niya po tayo ni Tatay Digong. So, please lang po sa mga kababayan kong OFWs, maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo, mga OFWs. Alam niyo po yun, pinaglaban natin noon yung inyong Department of OFW, yung migrant workers. Alam niyo noon, walang gusto makipaglaban yan. Pinaglaban namin ni Tatay Digong, magkaroon kayo ng departamento. At meron na rin pong dedicated hospital po, OFW.